Hi everyone, good morning. Today is Monday, November 3, and as you can see, ayan, basang-basa sila because it's raining now. Hindi naman malakas. Ano lang, mild lang. Ganong level. Pero mababasa ka pa rin kapag ka tumagal dito. So, ayan, pa-video-video ako hanggat hindi pa ako lunod. Char. Ito nga pala ang aking hindi ko matanggal-tanggal na bulaklak ng aking aloe. Ayan, ewan ko ba. Basta tatanggalin ko yan. Within this week, wala na yung flowers na yan. Basta ayaw ko magputol ngayon kasi maulan. So, hopefully, sana bukas maganda yung weather para matanggal ko na. And nandito pa rin sila sa gitna dahil hindi pa rin ako tapos magtrabaho dito sa gilid. Pero na-paint ko na lahat yung railings na yan. At hindi pa rin dumarating yung mesh na gagamitin ko para dyan. So hopefully within this week dumating na para masimulan ko na yung aking gagawin. At napansin ko talaga, ang ganda-ganda ng view dito sa side na to. So, kung lalagay ko dito yung mga succulents ko, diba? Ang ganda-ganda nila. Lalo na kapag nakikita natin yung mountain view. Kaso, masasakop niya lahat ng space dito. Sayang naman. So, dun pa rin sila sa gilid. Ilalagay ko pa rin sila sa dati nilang pwesto. At meron ako nakitang tuyong dahon, kaya tinanggal ko. Pero, ayan, tuyong dahon, pero nabasa sa ulan. At ito ang aking Mendoza. Wala na akong biniling Mendoza this year. Ang dami ko ng Mendoza. And ayan, hindi ko nga naasikaso na magparami sa kanila. Pero, gusto ko sanang magparami pa. The more, the merrier. Ganda talaga ng view dito, tignan ninyo. Kaso lang, yun nga, it will occupy a lot of space here. And sayang naman. Good morning daw, sabi ni Pink Rose. Nagmamaganda daw siya. Kaya pinansin ko. Ang ganda ng mga rosettes niya, no? Para siyang kaporma ni Ghost Plant. Pero, yung kulay nito nagbi-bleach. Lalo na kapag yung nasobrahan sa araw or hindi nadiligan agad. So, ganun ang kanyang kulay. May pa-bleaching effect siya. Si Aaron Pay, ayan yung sanga niya humahaba na talaga ayan siya, katabi niya ibang mga aloes, laki na niya At ito yung aking napakahitik na si Ghost Plant, ang laki-laki niya ayan, madaming kahawig si Ghost Plant si Pink Rose, si Purple Haze, mga kahugis niya. Nagkakaiba lang sila sa kulay. At yun lang muna for today's video. Good morning! Hi everyone! Good morning! Today is Tuesday. Yes, at ganun pa rin ang panahon. Makulimlim, masama ang panahon. Gawa ng may bagyo tayo. And ito ang aking Aaron Pay. Nang gigigil ako dito Nagtitrailing na siya. And ito yung isa kong ghost. Ayan siya, napakahaba na niya. Tanggalan ko lang ng damo. Nilagyan ko na rin ito ng mga pebbles, pero ayan notorious talaga yung mga damo Kaya kailangan pa rin magtanggal. And pinag-iisipan ko nga kung ireripat ko ba yan or hindi. Hindi muna. At medyo nasad ako ng isang araw dahil dito kay ghost ko, dahil natamaan ko to habang nililipat ko dahil magpipintura ako ng railings. So dumako tayo dito sa aking Purple Haze. At ito naman ay kamukha ni Ghost pero kakulay ni Purple Delight. Purple Haze, Purple Delight. Diba? Ang ganda nito. And ang dali din niyang padamihin. Ayan tignan niyo. Through leaf propagation yung ginawa ko sa kanya. Di pa ako nagka-cut. Ayaw ko muna siyang i-cut. So, yan muna ang ginagawa ko. Ayan, dahon-dahon muna. Nagtanggal ako ng ilang dahon tapos nilagay ko dyan sa kanyang pot para mas lalo siyang maging lush. Diba? Ang ganda-ganda niya. Purple na pink. Si Purple Haze. Inaayos ko lang yung isang, yung pop niya. Tignan ninyo. Natanggal na siya sa dahon. Kaya naman, ipapatong ko lang siya dun sa
pinaka garden soil. Kaso may mga pebbles kaya hinahawi-hawi ko at pinapatayo para naman 'di ba tumuloy-tuloy yung pag-ugat. Ito din isa, ayan tinanggal ko na kasi ayusin natin para kumapit dun sa soil. Ayan. Meron din to, nilagyan ko din to ng river sand na Naripat ko na ito galing to kay Ma'am Joyce. Ayan si Purple Haze. Ito naman yung propa ko ng Victor Kane. Ito naman yung isa kong pat ng Chloe. Ay yung mga pinagputulan ko. Nagiging lush na ulit. Syempre, ito naman si Rose Cabbage na ayaw kong tanggalan ng dry leaves. Diba? Pag nauulanan kasi si Rose Cabbage, ang hirap tanggalan ng dry leaves yun baka magka-stem rot. Pagka tinanggalan ng dahon, syempre, mababasa. Baka may sugat na maiwan sa pagbubunot ko ng dahon. Nag-iingat na. Pulutin ko lang ito yung dahon ng rubber tree ko. Ayan. Kasi nilipat ko na dito yung aking rubber tree, nirepat ko na. Ang ganda na niya. Naging black na yung bagong dahon ni rubber tree. Black Prince yan And dito ko nilagay yung mga succulents na galing dun sa baba. Doon sa labas ng bahay. Kasi 'di ba nagtanim ako doon. At tinanggal ko na yung mga succulents ko at aloes doon. Actually, ang ganda talaga nila doon sa labas. Pero sobrang liliit nila, hindi sila bumabagay doon. Mas maganda sa labas kasi yung bushy type. So nilipat ko sila dito. At ayan ang ganda ng aking Black Prince. 'di ba? Nakapwesto to dati sa baba, nilipat ko doon. And naging kulay green siya doon. Now, binalik ulit siya dito at saka nirepat, mas lalo siyang gumanda. At dito naman ang aking mga makukulay na succulents. Okay pa naman sila this day at saka nakayanan nila yung sobrang ulan kahapon tsaka kagabi. Ang lakas talaga ng buhos ng ulan. And pulang-pula yung aking rainbow cactus. At last task ko ngayong umaga is tanggalan ng damo si pink rose. Nahagip ko pa. So, yun lang muna for today's video. So, happy gardening, happy planting sa ating lahat. At ingat po. Thank you. At may pahabol pa pala ako. Tignan nyo itong mga millipedes na to. Hindi naman to nangangain ang dahon. Dahil maulan, nagsilabasan sila. Kasi ma-moist yan Itong aking pole. Puro moss yan diba? Tuwang-tuwa sila. Nagsilabasan. Nandyan sila sa aking Florida Beauty.